Sa huling record ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 7,000 out of 42,000 barangays sa Pilipinas ang apektado ng iligal na droga. Hindi malinaw ang bilang kung ilan lahat ang lulong sa ipinagbabawal na gamot dahil kadalasan ito itinatago sa pamilya at sa komunidad. Kaya para talakayin ang Drug Abuse Prevention and Control Week, magkakasama natin si Dr. Stachys Neil Espino, Medical Officer 4 ng Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Neil. Thank you po, Sir CJ. Long time no see. Oo nga po. Okay, unang-una, i-define natin ano yung drug abuse na sinasabi. Ang drug abuse ay ang paggamit ng isang substance o drugs na higit pa sa karaniwang gamit nito. Kadalasan, ang mga naaabuso ay ang mga tinatawag nating illicit drugs o yung mga pinagbabawal na gamot, ngunit kasama rin dito ang paggamit ng alcohol at ang smoking. Okay, Doc Neil, ano yung maaaring komplikasyon sa kalusugan ng isang tao, yung drug addiction? Maraming komplikasyon ang drug addiction at ang drug abuse, no? Unang-una sa physical, makikita natin pwede tayong magkaroon ng mga malubhang sakit sa ating puso, baga at atay. Pangalawa po dyan ang addiction o ang pagkakalulong sa droga. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng psychiatric illnesses o mga sakit sa kaisipan. Yung epekto nito sa mental. Mental, o tama ka dyan. Ito yung mga psychiatric illness na pwedeng makuha dahil sa patuloy na paggamit ng droga. Okay, kadalasan kasi if something is addictive, hindi natin ito napapansin na naa-addict na tayo eh. Magiging aware ba yung isang gumagamit ng illegal drugs or yung tao sa paligid na nakakapansin? Ang addiction kasi ay ang hindi mapaglabanan na paggamit ng droga. Okay. At dahil sa patuloy na paggamit nito ay hindi tayo nagiging aware na tayo pala ay sobrang nalululong na sa mga addictive substances na ito. Yun na yung epekto sa kaisipan, no? Opo, kasama na po yun. Kaya napakahalaga po na sa ating pamilya ay ma-observe natin yung mga clues na pwede nating makita para masabi natin na may possible na drug abuse or nakararanas na ito ng addiction. Nabanggit mo yung clues, Doc Neil. Ano-ano yung mga dapat maging aware yung family member na itong isang kamag-anak ay iba na yung pinupuntahang landas? So, itong mga clues na to ay kailangan collective na makikita natin, hindi lang isa. Okay. Karamihan po sa physical. For example, sa physical Nangangayayat attributes, na siya. yan po, pagbagsak ng Katawan. timbang, Oo. parating Okay. matamlay, pagkakaroon ng mga sugat or mga pasa sa balat, pagkasira ng ngipin, pamumula ng mata. Okay. Yung sa physical po yun. Sa kaisipan naman po, Laging tulala. laging tulala. Tama. Kaya tama po. Mainit ang ulo, parating mainit ang ulo. Okay. Okay. Hindi magandang ugnayan sa pamilya, hindi magandang ugnayan sa katrabaho. May mga programa o proyekto ang gobyerno yung pag-rehabilitate sa mga drug addict, kumbaga. Okay, paano yung sistema ng rehabilitation, gaano ito ka-epektibo at what are the chances na makarecover ang isang tao, Doc Neil? So nabanggit nyo po yung rehabilitation. Nagsisimula po ito sa consultation na kung saan makikita natin kung gaano kalubha or ang severity ng kanyang addiction. Kapag po severe ang addiction, doon na po pumapasok yung rehabilitation na tinatawag po natin. At ang rehabilitation po ay isang epektibong pamamaraan para po mapigilan natin ang paglala ng kondisyon ng mga kliyente po natin. At napaka-epektibo po nito, lalo na kung masundan pa ito ng aftercare program. Okay. Ito yung tinatawag po natin na relapse prevention para po pagkatapos ng rehabilitation ay mapigilan po sila sa paggamit muli ng droga. Okay, of course, prevention really is the
key to avoid drug addiction. Pero how important, gaano kahalaga yung relasyon sa pamilya para ika nga hindi malululong sa bisyo ang mga kabataan? Ang prevention po kasi ay kinakailangan simulan habang maaga pa. At nagsisimula yan habang bata pa. So, ang ugnayan sa loob ng pamilya ay napaka-importante kasi po habang bata pa ay yun po ang napaka-importanting yugto ng buhay ng isang tao na mas madali silang mahikayat sa maling gawain. Lastly, Doc Neil, malamang sa malamang may mensahe po kayo sa mga kapatid natin na wawala sa landas. And of course, mensahe na rin sa mga lahat ng pamilyang Pilipino na nagkakaroon ng ganito problema. Para sa mga pamilyang Pilipino po, sa ating lahat ay samahan nyo kami para po matugunan natin ang problema ng drug abuse para po ito ay ma-prevent at ma-control. Kasi po, pag ang isang tao ay nalulung sa droga, hindi lang ang kanyang buhay ang maaaring magkaproblema, ngunit ang kinabukasan ng pamilya at ng komunidad ay maapektuhan din. Alright. Maraming salamat, Doc Neil. Good to see you again. Yeah. Until next time. Welcome po and thank you rin po. Si Dr. Stachis Neil Espino, mga kapuso, Medical Officer 4 ng Region 1 Medical Center. Diyan lamang po kayo, mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.